Paumanhin no, naputol tayo eh. Naputol. Bigla hong may tumawag. Lumabas yung number, nawala kayo. Nung aking inop, nireject yung tawag, nawala naman yung signal. Kaya bumalik ko tayo. Pasensya na po. Suot ko itong aking katipunan na sombrero. Original ho natin yan. Hindi original nun ha. Ibig sabihin, lagi ko hong suot to. Pangalawa na ho ito. Yung una ho nito, yung bigay sa akin ng MILF eh. Siyempre, sa tagal ho ng panahon, nasira na ho yun. Pero ito ho ay galing po ito din ng Mindanao. Pareho kami ni Sheikh Bidijim, meron yan. Yun po, katulad po nung kinakwento ko kanina, itong mga magdalo, noon pa ho talaga, kaguluhan na ang binigay nito eh. Hindi ho talaga hindi nakatanggap-tanggap kung tayo pa magpapabola pa sa mga taong ito. Dahil sa kasaysayan pa lang ho talaga kaguluhan na ho ang binigay nito. Sana, pabati sa Cayman Island, Ninong Ramos, si Ryan Girani, Shell Shobeden. Yan, pasensya na po kung pasingit-singit ang bati ko dahil napakahalaga po nung ating pinag-uusapan ngayong umagang ito. No? Hindi ho dapat natin kasi isa walang bahala yung mga nagaganap na patungkol dun sa hanggang ngayon tayo parang sinasakop pa rin. Kasi nung dati ho kasi ang nangyari, nakikialam sa labas yung mga dayuhan. Ngayon, nasa loob na naman ho sila at ang ginagamit nila, mga kababayan natin. Yung mga politiko pa ho natin, ang ginagamit nila. Sila pa tong lumalabas ng bansa at nagsasabi ng mga pangit na nangyayari dito. Na kung iisipin pangit sa isang tao kasi maninisi pa tayo nung nakaraang administrasyon. Napakapangit po niyan. Sapagkat ako unang-una bilang revolusyonaryo hindi na dapat pinag-uusapan pa yung mga pangit na ginawa. Kaya lang hindi maiwasan kasi hindi ako makapagsalita. Ayoko talagang magsalita ng pangit sa iba. Pero kung ganito ang sitwasyon, na itong mga kababayan natin mismo, itong mga namumuno sa atin, ang iikot pa sa ibang bansa at magsasabi ng kung ano-ano, laban sa bansa, ano yun? Anong klase yun? Para namang yan parang kahit saan natin tingnan, mali. Dapat tayo mismo, lalo na yung namumuno, pag pumunta ka ng ibang bansa, yung maganda ang sasabihin mo. Unang-unang papatayin mo dyan, turismo. Dapat ang laging lumalabas sa bibig mo, binabayaran ka ng tao, ng mga tax namin, magsalita ka ng maganda. Dahil ang mga trabaho namin, nakasalalay sa ganda ng sasabihin mo. Lalo na, pambira. Hindi ko talaga maintindihan yan. Itong mga magdalo. Sila pa itong mga imbis na nakikita na nila na namumblema na yung buong bayan sa kung paano natin kakausapin ng China, kung paano natin kakausapin ng Amerika, pati sila makikigulo pa. Hindi ganoon. Sa akin pong sa aking mungkahi, mga mahal kong kababayan, sa oras na to, na tayo parang si Bernardo Carpio. Si Bernardo Carpio, yan? Folklore ho natin, tandaan ho natin yan. Mga mahal kong kabataan na nanonood, baka hindi nyo kilala si Bernardo Carpio. May sarili rin ho tayong mga tinatawag nating kwento. Yan, si Bernardo Carpio ang pinakamalakas na Pilipino na sa istorya,
folklore nga ho, yan nga ho, yung mga kwento ng matatanda. Na yan, may dalawang bundok na nag-uumpugan, gumitna siya. Yan ngayon ang sitwasyon ng mga Pilipino. Yan ang China at ang Amerika. Hindi ho dapat na tayo pa magtalo pa ngayon. Napakalaking kalokohan ho yan para tayo pa ngayon. Tayo, sobrang politika. Tandaan ho natin na na-conquer tayo ng mga Amerikano pagkatapos umalis ng mga Espanyol. Dahil sa politika. Magmula ho noon, hindi na nagbago. Hanggang ngayon, ganito pa rin. Ngayon, at meron tayong isang Pangulo na napakamakabayan. Meron tayo, hindi sorry, pero solid Duterte ako, wala akong magagawa. Pero hindi ho ibig sabihin nito na itong mga dilawan, may mga bumabanat dito ng mga dilaw. Sobra nga akong magsalita. Tatapang ninyo, ha? Dapat natin suportahan itong Pangulo na ito. Kasi meron itong Pangulo na ito, independente. Ang sinasabi, isang revolusyonaryo na ang kanyang paniniwala, dapat ang Pilipino nakatindig mag-isa. Ayaw ba ninyo? Ayaw ba nyo na ang mga Pilipino na nakatindig mag-isa? Hindi pa ba dumating ang panahon na dapat ang Pilipino nakatindig na? Tayo mag-isa, wala nang nakaakay sa atin na dayuhan. Gusto nyo ba habang buhay na lang tayo akay-akay? Wag naman. Gusto nyo ba habang buhay na lang na yung mga ating mga bayaning OFW nasa ibang bansa na lang? Ang mga pamilya nila nandito. Yung ba ang gusto ninyo? Hindi nyo ba pinangarap na isang araw itong mga kababayan nating OFW umuwi? Ano ba ang pangarap natin sa bansa? Ano ba ang pangarap nyo sa sarili nyo? Kumontra na lang. Kontrahan na lang tayo. Buong buhay natin, kontrahan tayo. Gamitin natin itong social media, kontrahan. Banatan. Si Raulo si ganito, si Raulo, adik si ganito, poser si ganito. Ganun ba ang ano natin? Ganun ba ang pangarap niyo? Hindi natin suportahan itong Pangulo na meron tayong isang Pangulo na tumayo at sinabing, Filipino first. Unahin ng Pilipino. Wala siyang pakialam sa ibang dayuhan. Wala akong pakialam sa gusto ng ibang dayuhan. Pilipino muna. Ayaw niyo yun? Kayo muna ang uunahin. Pambihira, anong gusto natin? Sana nagpasakop na lang tayo sa mga bansa na gusto sumakop sa atin kung ayaw niyo yung ganong klaseng Pangulo. Wala nang ganyan na Pangulo. Si Andres Bonifacio lang na nagsabi talaga na kailangan independent tayo. Yung mga sumunod doon, sinubukan ni Emilio Aguinaldo doon sa pagkatapos na deklara niya yung Malolos Republic, yung unang-unang republika sa Pilipinas, sinubukan niya. Independent. Pero anong magagawa natin? Nakapasok na yung mga Amerikano, nandun na sa Intramuros. Hindi din nangyari. Hindi rin naisakatuparan ang pangarap. Kaya kailangan kasi ang bawat aksyon natin ngayon, tingnan muna natin yung kasaysayan. Ano natutunan natin doon? Banat tayo ng banat. Hindi natin alam. Inuulit lang natin yung nangyari ng kasaysayan. Huwag ganon. Ang hirap ng masyado ang buhay ng tao. Sobrang hirap na ho ang buhay ng mga Pilipino. Mararanasan naman nyo ngayon yan. Hindi naman yung kaila. Nagiging masarap lang ang buhay ng kokonti. Yung mga may impluensya. Yung mga nakakabit doon sa 20%. Dito sa Pilipinas, 80% ang hirap sa buhay. Living below poverty line. Yung 20%, yan ho yung mayayaman. At yung mga mayayaman ho na yan, sila yung nagkokontrol ng buong ekonomiya ng Pilipinas. Yung mga nakadikit dyan, yun lang ho yung mga gaganda ang buhay. Ayun ho ang gustong baguhin ng Pangulo natin. At kaya naman ho talagang pinagpipilitan niya yung federal. Ang hirap-hirap din naman kasi naman. Tayo din mismo sa Duterte volunteers,
Iba-iba rin ang gusto natin naman. Hindi ko naman kayo masisi, mahal ko kayo lahat. Sobra. Dahil ang pag-ibig nyo sa bayan, talaga namang hanggang langit din. Pero hanggat may sasabihin yung Pangulo sa atin, na ito gawin nyo, hindi natin susundin, alam nyo, ako, eleksyon pa lang, ang bigat ng loob ko. Bongbong Marcos ako, pero sinabi ng Pangulong Duterte, ni Mayor, ano natin si Cayetano? Nag-Cayetano kami. Kasi utos niya. Sinabi ng leader eh. Kapag sinabi ng leader, susunod tayo. Hindi porket sinabi ng leader, hindi tayo susunod. Ba't pa natin ginawang leader yun? Pag may sinabi yung leader, sunod. Tayo pa mismo, may media pa. Tatawag ka ng media, sasabihin mo, hindi namin susundin si Mayor. Ano? Mga mahal ko kayo lahat. Tayong tinatawag na Dutertards. Mahal ko kayo lahat. Pero itong oras na dapat susundin natin si Mayor. Pakita natin dyan, una sa Magdalo, na kung ano ang sinabi ni Mayor, susundin natin. Huwag tayong magmatigas. Huwag tayong magmatigas. Hindi itong oras na magmamatigas tayo. Hindi. Darating ang oras. Darating yun. At sigurado ako dadating yun. May oras para itindig natin yan. Sa ngayon, susunod tayo. Walang sabi nga nila, sa loob daw ng digmaan, kung ang lahat ay opisyal, matatalo sa gera. Kailangan, meron ding sundalo. At tayo yung mga sundalo. Yan dapat ang natin. Ilagay natin sa puso natin. Hindi pwedeng puro pana. Kailangan may Indian din. Yun lang ang aking mungkahi. Hindi ko kayo kinukontra, yung mga kasama ko sa Duterte. Kung trip nyo yan, trip nyo yan eh. Kung nandyan nag-aalab ang inyong damdamin, sige, lusob mga kapatid. Isa lang ang paalala ko. Pag sinabi ni Mayor, sumunod tayo. Ipakita natin dito sa mga magdalo na ito na hindi na mauulit ang nangyari kay Andres Bonifacio. Nagkawatak-watak ang katipunan dahil nagkaroon sila ng mga sarili nilang desisyon. Ang lahat gustong maging supremo. Hindi pwede. Isa lang si Mayor lang ang masusunod. Kung ano ang sabihin niya, hindi pwedeng baliin ng kahit na sino. Yun lang ang aking mga kapatid. Ngayon, kung magtatampo kayo sa akin dahil hindi ko kayo sinusuportahan, na puso ko nasa inyo. At tama din naman ang ginagawa ninyo. Ipaglaban ng tama. Ngunit, sundin ang sinasabi ng pinuno. Kapag sinabi ng pinuno, susunod tayo. Yun lang naman ang akin. Pakita natin dito sa mga magdalo. Solid tayo. Kahit hindi tayo nagkikita-kita. Kahit hindi tayo nagpupulong. Itong mga to, walang ginawa to kundi magpulong. Pumupunta pa sa Amerika para magpulong. Pero tayo, mga Duterte supporters, kahit hindi tayo nagkikita, pero dahil sa pag-ibig natin, una sa bayan, pangalawa sa pagsunod sa ating pinuno, tayo iisa. Kung ano yung hinihingan ng isa, yun ang hinihingan ng lahat. At yan ho ang sikreto. Yan ang sikreto para makamit natin yung sinasabing pagbabago. Magkaisa tayo, sa atin mag-uumpisa yun. Sa atin mag-uumpisa. Kanino? Sa mga supporter ni Mayor. Yung mga sinasabing tayo, na hindi naman tayo nag-antay ng mga posisyon. Tayo, na talagang nagtatrabaho sa buong mundo. Lahat ng supporter ni Mayor, tandaan nyo, nagtatrabaho. Walang supporter si Mayor na tambay. Lahat ng sumusuporta kay Mayor, working hard. Sila yung mga talagang tunay na nagtatrabaho. Kaya kailangan magkaisa tayo. Tayo mismo, kapangyarihan tayo. Hindi natin kailangan ng posisyon. Tayong mga supporter ni Mayor na nasa iba't ibang lugar dito sa mundo, tayo yung kapangyarihan. Tayo yung
force. Kaya kailangan, tayo, solid tayo. Mahalin natin ng todo yung ating pinuno. Lalo ngayon, na itong mga magdalo, itong mga ibang mga kasama natin sa media, hindi din natin maintindihan ang mga pakay. Huwag tayong magkahiwa-hiwalay. Huwag tayong maging masyadong politikal. Dapat lalo tayong maging revolusyonaryo. Kailangan yung puso natin, lahat katipunan. Hindi man kayo tumanggap ng kartilya, sa puso nyo, katipunan kayo. Sa puso nyo, dapat revolusyonaryo tayo. Gusto natin talaga, hindi tayo nagpapasikat. Yung mga pagpapasikat, grandstanding, ganyan sa mga politiko. Tayong mga revolusyonaryo, sabi nga nila, gumagalaw tayo ng talagang parang hangin ba? Lumalakas, humihina, nararamdaman ninyo, pero hindi nyo nakikita. Yan ang puwersa ng revolusyon. Mararamdaman ng lahat sa buong kapuluan hanggang buong daigdig na kumikilos tayo. Hindi nila tayo kailangan makita. Hindi na tayo ba't magrarara. Ang kailangan natin, siguro itulak natin ang federalismo. At bibilis siyang federalismo ngayon kung matutuloy na yung pangako ni Mayor na revolutionary government. Sumama ako kay Mayor dahil dyan. Revolutionary government. Yan ang pangarap ko talaga. Matuloy yung naputol na plano ni Andres Bonifacio. At si Mayor lang ang naniniwala ako makakapagtuloy niyan. Sana naging maliwanag ito, mga mahal kong kasama sa Duterte volunteers. Hindi ako kontra sa inyo. Nagpapaalala lang. Mahal ko kay lahat. Iisa tayo. Duterte tayo. Babasa lang po ako dito. Kay Richard John Mariano. Ay, tol, wala tayong plano sa politika, tol. Pasensya ka na, tol. Hindi ako politiko. Iyan ang isang bagay na una, masarap ang buhay ko. Pag ako'y nagpolitiko, ang liit na sweldo ng tol. Tayo naman hindi ko kakainin, hindi ko magagawang ipakain sa pamilya ko, tol, ang mga dyan. Mahirap talaga. Tsaka sa pamilya, hindi pwedeng maraming politiko. Hindi maganda. Si Kuya Romel, na tatay ni Daniel, siya yung politiko. Si Kuya Ricarte ng Jose Panganiban, mayor siya doon. Si Kuya Romel ay bukal. Sila na yan. Sila na bahala sa politika. Wag na ako, tol. Okay na ako sa pagiging katipunero, tol. Alam mo, totoo, tol, semi-retired na ako. Yung showbiz. Katunayan, kaya ako ginagawa yung Bad Boy 3 dahil request nyo. Kung ako lang ang masusunod, tol, gusto ko na lang umikot sa katulad ng ginagawa namin ni pinakapinunong Rick Benson dahil may helicopter siya. Sarap, tol. Ang sarap sumakay sa helicopter na hindi nyo tax. Hindi ko tax ang gagamitin. Sarili niya yung gastos niya. Binili niya yung helicopter na yon sa pagod niya. Hindi humayaman na tao yon, nagsikap ho. Ginamit yung utak, nakabili ng helicopter. Mas gusto ko yun, yung sumasakay na lang sa kanya. Pupunta kami sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, nagpapaliwanag kami ng tungkol sa Katipunan, inaanyayahan ng mga taong pumasok sa Katipunan, yakapin ng kartilya. Mas masaya ako dyan. Nagkakaroon na lang ho ng mga proyekto sa showbiz kasi request nyo. Yung Bad Boy 3, eto ho, meron na namang isang kasama na gusto naman gawin din yung mista. Hanggat hindi ko naman matanggihan. Etong kapatid naman ho natin din sa Star Cinema, meron din inaalok na pelikula na parang bawal pa sabihin kung sino yung leading lady. Pero magugustuhan nyo, sigurado. Sigurado. Matagal na din yung inaabangan kung sino yung leading lady. Yan ho,
titingnan niyo yung puso ko, buksan niyo. Binigay ko na ho sa inang bayan to. Naibigay naman din yun sa akin na lahat ng sarap sa buhay, hindi naman ho kahabaan na rin ang buhay ngayon. Marami ho dyan, katulad ng pinsan ko, si Rudy Fernandez, hindi din naman po siya nagtagal, ano? Sa sandaling panahon lang, pagpasok niya ng 50 years old, nakibakan na po siya sa cancer. Kaya ho, sa mga katulad ko na 47 na, nag-iisip ka na rin na, ano ba yung dapat kong gawin hanggat nabubuhay pa ako? Kaya po hindi ko gustong iwan ng showbiz dahil ayoko na. Hindi ho. Gusto kong bigyan ng panahon. Una, yung pananampalataya ko sa Diyos. Pangalawa, yung bayan. Kasi, kung sino pa ba magmamalasakit kung hindi tayo? Sino ang kikilos kung hindi tayo? Kaya ho, ganun, ano? Marami ho kasi nagsasabi dito na ano bang project mo? Marami ho. Napakadami ho. Ako na lang po ang nakikiusap sa mga taong to na hindi ko magagawa yan sa ngayon. Meron ho bang, siyempre, itong nakalipas na linggo, ilang beses ko din ho yan na pinag-isipan, talagang ilang panahon ko ho yan, na meron din hong teleserye sa ABS, ano? Hindi ko matanggihan sapagkat una, ang tingin ko ho kay Ma'am Malu Santos, sa pinunong Malu Santos, isa ho yan sa mga tumulong sa akin sa pelikula. Nung ako'y nag-uumpisa pa lamang sa show business, yan ho yung mga unang nagtiwala sa akin. Kaya ho, pag meron na in-offer, ang hirap ho umatras kasi mga tao, mga kaibigan natin ito. Nandyan ho lahat ng project na yan, pero napakalaki ho ng Pilipinas para ikutin, para imulat ang mga kababayan natin sa katotohanan. Ano? Hindi lang ho sa Pilipinas, umiikot din ho ako sa buong daigdig. Pumupunta ho ako sa mga OFW, papaliwanag ho ng tungkol sa pagmamahal sa bayan, sa katipunan. Kulang ho ang buhay na ito, sa totoo lang, para ikutin ang mga kababayan natin at imulat una sa kasaysayan kung ano ang tunay na nangyari. At yung tunay na nangyari na yan, yan ang magiging aral natin para matuto at wag nang maulit. Yun ho, mabalik ho tayo doon sa pakiusap ko sa inyo, sa mga kapatid natin sa Duterte supporters. Alam kong may magaganap kayong malaking pagpupulong uli. Humihingi ako ng paumanhin at hindi ko kayo masusuportahan dyan sa inyong gawain at inyong pagkilos dahil ako ho ay talagang paumanhin at ako ho ay kung ano ang sinabi ni Mayor, yun ang masusunod. Paumanhin ho, pero hindi ibig sabihin na tayo ho yung magkakagalit. Hindi ho ibig sabihin na hindi tayo solid. Hindi ho, solid ho tayo. Solid ho tayo. Malaya lang ho tayong gawin kung ano yung dapat. Karapatan nyo yan. Sige, lusob mga kapatid kung yan ang pinaniniwalaan nyo. Pakiusap ko lang, sa susunod, sana sa susunod, kapag may sinabi si Mayor, ipamukha natin sa mga unang-una, sa magdalo, na tayo sumusunod kay Mayor. Pangalawa, sa mga dayuhan. Yan ang mga kontra ho ngayon eh. Yan yung mga magkakakunayb ngayon. Yun po, basahin ko po ulit ito. Kailan lalabas ang Bad Boy 3? Yan po ang may... Dapat po yan sa December. Minsan ilalabas natin yung teaser para makita nyo kung matindi ho yung banatan dyan. Yan puro action ho yan. Wala ho masyadong kwentuhan dyan. Dahil ang request nyo, action. Yun lang lalagyan ho natin ng masyado akong na-inspire kay Kid Libiste doon sa Cavite State University sa Imos. Nung bumanat sa ng parang Robin Padilla, dire-diretsong dialogue. Lalagyan ho natin yan. Uli, yung Bad Boy. May dialogue man, pero ganun. Ratsada, tatatatatat, ganun ho. December ho sana, pero meron ho akong gagawin pelikula sa Star Cinema. Pag natuloy, baka ho, next year.
early next year, inshallah. Inshallah. Yun naman yung lista, napakadami din pong request. Hindi lang ho alam talaga kung saan ko ilalagay yung panahon ng shooting. Hindi rin naman ho tayo bumabata na, no? Medyo, hindi pa naman ho tayo mahina. Bata asawa natin kaya ho lalo tayong malakas. Ano lang ho natin, ano natin ang schedule para maayos po natin. Kay Cos Aguiluz, Dennis Albano, Daryl Silo, Jomar Redundo Lumakang, kay Hermes Kitty Tongko, kay RV Villahermosa, kay Cheryl Sawali Mirales Jones, Jay Largo, tol, ano yan, tol? Marcelo Del Pilar yan, tol, pagka ginanon mo. Yung pa pala, nangako pa pala si Pinunong Rick na gagawin ng pelikula ni Marcelo Del Pilar. Isa pa pala yun. Paano tayo nga kapag-retire nito? Yan ho yung mga proyekto siguro na mahirap naman tanggihan. Assalamualaikum, Brother Wally. Kaya ho, mga mahal kong kababayan, hindi ko na po kukunin pa yung inyong oras pa. Medyo mahaba na rin po itong ating wentuhan sa umaga. Wentuhan na may wenta. Okay, yan ho, importante sa lahat, may wenta. Hindi ho pangit yung wentuhan na walang kwenta. Naku, dami yung mga politiko ganyan. Ayan o, hindi tayo politiko. Tandaan po natin, tayo po yung mga revolusyonaryo. Sa buong daigdig po na nanonood, yung mga kapatid po nating mga OFW sa buong daigdig, kayo pong aming mga bayani, marami pong salamat sa inyong pagtangkilik ngayong umagang to. Magang-maga po tayo. Kay Alain V. Banyas Flores, kay Luis Alexis G. Sulapas, kay Debbie Sampang, kay Mary Joy de la Cruz, mabuhay po, kay MJ Alagria, kay Dexter Abelanida, kay Christian F. Quiñones, kay Miles TC, Alaska, USA. Wow, man. On lamig dyan. Kay Muammar Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kay Ngetsi Navarro Ofiaza, kay Lester de los Santos, kay Giovanni Titong Elerio, kay Moy Moy R. Palaboy. Medyo hindi ko po ito. Ayun, wow. Impeachment kay Mayor. Bihira naman, Yan isang talagang kapag ang taong bayan pumayag dyan sa impeachment na yan, talagang wala na tayong tutunan pa sa kasaysayan. Parang si Andres Bonifacio na naman yan, Magdalo na naman, nakakapangilabot na yan. Paulit-ulit, ang bihira. Kaya maraming salamat po sa inyo, mga mahal kong kababayan, sa inyong pakikinig. Dasal ko po, mayroon pa po tayo laging ganitong oras na nagkukwentuhan po tayo sa nagaganap. Muli po, nagpapasalamat ako sa Cavite State University, sa IMOS, sa mga guro po dyan. Sa iyo, King Cortez, kapatid, lalo mo pang patibayin ang iyong revolusyon sa pagpapakita ng kasaysayan. Sa mga kapatid ko po na nagmamahal kay Rizal, huwag po kayong mangamba. Meron din po tayong sarili nating Facebook para ipakita din, ipaliwanag, ipabatid kung sino man din si Jose Rizal. Hindi po tayo hindi po tayo magtalo-talo sa usapin nito. Mahal ko po kayong lahat, mga mahal kong kababayan. Tayo po ay Solid Duterte. At sa lahat po ng inyong suporta sa akin, maraming salamat. Hanggang sa susunod po ng ating live. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Katipunan, mabuhay ang revolusyon.